Hello ulit guys. Uh, I-demo ko naman sa inyo yung setup natin para sa e-wallet. So, ayan. Pag activated na yung e-wallet nyo guys or nag-avail na kayo ng e-wallet, pag pumunta kayo sa portals and vouchers, lalabas to na pop-up na to. Hindi siya pwedeng i-close hanggat hindi siya nasa setup kasi required siya para mag-work yung integration niya sa e-wallet. So, kailangan nyo guys ilagay yung UMADA details nyo para makakonect yung system natin sa controller nyo para makapag-generate siya ng voucher. So, parang kan lang yan guys. Di ba pag pag mag-generate tayo ng voucher sa UMADA, kailangan muna natin mag-login. So, ganun din, para makakonect yung system sa controller nyo, kailangan nyo yung login details. So, para makuha dito guys na details na to, yung UMADA server URL, UMADA CID, tsaka site ID. Meron tayong guide dito. Ito. Yung para sa server URL, pag nag-open kayo ng portal nyo, makikita nyo dito may IP address. Yan yung server nyo. So, yung URL niya is https server IP address then colon 8043. Yung iba guys wala namang 8043 gaya ng sa ICT Cloud tsaka iba pang mga controllers. So para mas sure kayo, pwede nyo itanong sa admin ng controller nyo kasi mas alam nila yon. Then so sa case ko, ito yung server ko. Then sa UMADA CID tsaka site ID, punta tayo dun sa site natin na sineset up. Mag-print tayo ng unused voucher. Andito yung details niya, yung site ID sa URL. So, ayan, site ID, then CID. So, bale pala guys, di ba sa e-wallet, kailangan ng pre-authentication access. So, dito sa setup natin sa PUWiFi, di nyo na kailangan isipin yun kasi automatic na siyang ilalagay ng system. So, ayan. Nalagay ko yung login ko. Then, save. May mali. Server URL. Mali. So, yan guys. May validation naman siya kaya di ka makakapag-proceed sa setup hanggat dito tama. Siya para ma-prevent yung error sa pagbili ng customer. So, save ko ulit. Mali. Ayan. So, ayun, na-save na siya. So, wala pa itong e-wallet option sa portal. Kailangan mo natin mag-add ng voucher settings kasi yun yung bibili ng customer nyo. So, lagyan natin yung details. Sa e-wallet guys, yung number of vouchers recommended na 500 na siya para yung sa voucher groups natin hindi siya madami. Di tayo matatamakan para madali siyang i-manage. So, let's say test natin na voucher is 5 pesos, then 3 hours, then 10 MB, then save. Ayan. Andito na guys yung e-wallet option. Meron ng 5 hours. So, test natin sa phone. Balik ko lang ulit para makita natin. Ayan. Sign in. Then, 5 pesos. Ayan guys. Yung loading ng GCash is sobrang bilis lang din. Gaya ng portal natin. Then, antayin lang natin yung kwan.
78725. 787725. Ayan, mali. Yung kaninang code to. 203808. 203808. Ayan. Then, pay 5 pesos. Then, proceed. So, yan guys. After nyo magbayad, automatic magi-display na yung voucher code. Then, pwedeng i-click nyo na lang yung connect. After nyan, connected na kayo agad. So, wala na kayong, di na nyo na kailangan bumalik sa portal para mag-login. So, ayan. Pakita natin na connected na tayo. Ayan. Ayan guys, connected na ako. So, dito sa dashboard natin, andun na yung natin. Yung, excuse. Ayan. Yung record ng transaction. Ayan, 5 pesos. PYFI din pala yung pangalan ng test ko. So, ayan. So, dito guys, makita yung spending pa siya. Kasi, under process pa siya sa Sendit. So, hanggat di siya na settle sa Sendit, siguro mga 2 days siya, nasa pending siya, di pa siya papasok sa balance nyo kasi di ko siya pwedeng i-allow na i-cash out nyo siya hanggat di siya nasa-settle kasi mag-aabaw na ako niyan. So, let's say merong kumita ng isang araw na 2K, tapos winidraw niya agad. So, saan kukunin yung 2K niya? Eh, wala pa siya sa Sendit account ko. So, di pa siya pwedeng i-cash out. Ayan. So, yun lang naman guys yung setup natin. Sobrang dali lang i-setup ng e-wallet natin. Tsaka yung process niya is automatic na lahat. So, ayan. Kita natin dito yung generated na voucher. Ayan, 500. Then, yung isang nagamit na. So, di nyo na kailangan mag-import pa ng mga voucher. Automatic na siyang minamanage ng system. So, pag naubos na to guys ng 500, pag wala na ulit na available, saka lang siya gagawa ng another voucher group para sa voucher settings na to. Sana yun. Itong 5 pesos. Ayan. So, yun lang naman guys. About sa pricing natin sa e-wallet, 120 siya per month, pero with a twist. So, para hindi kayo parang maobliga magbayad kahit di nyo naman siya nagamit talaga. Let's say, konti lang yung kita nyo. Excuse. So, yung pricing niya, pag hindi siya, let's say, di ba yung pricing natin is 120 per month. 120 times 2 equals 240. So, pag hindi ka lang magpas ng 240, ang babayaran mo lang sa PYFI is 50% nung kinita mo nung buwan na yon. Let's say, ang kinita mo sa isang buwan is 100 lang. So, 50%, ang kita mo is 50, then, ang babayaran mo sa PYFI is 50 pesos lang. So, let's say, kung kumita ka lang ng 5 pesos, 2 pesos sa'yo, or 250 pesos sa'yo, 250 sa PYFI. So, hindi nyo kailangan magbayad ng 120 per month na fix. Magbabayad lang kayo ng 120 per month na fix pag mataas yung kita nyo. Para hindi naman lugi na, let's say, magbabayad tayo ng monthly na hindi naman natin na utilize yung e-wallet payment. So, yun lang guys. Sana mag-avail kayo. Thank you.